May napulot ako sa gilid ng daan, isang batang pasaway na ayaw na ng kahit sino. Matagal akong nagsumikap, pero hindi ko kailanman nakuha ang loob niya. Hanggang sa lumitaw ang dati niyang minamahal. Saka ko lang nalaman na mayroon pala siyang malambing na panig. Ang kaso, hindi ako yung taong yun. Noong araw na binitawan ko na siya, nagsinungaling ako. Sinabi kong aalis lang ako saglit at babalik din kaagad. Pero hindi na ako bumalik pa. Pagkalipas ng 7 taon, muli kaming nagkita sa set ng pelikula. Siya, na isa ng premyadong aktres, ay muli akong hinarap. Aalis lang saglit at babalik din kaagad. Saan ka ba talaga nagpunta? Pinagpapawisan na ang mga palad ko sa kaba. Ang bagong hinirang na Best Actress, si Bai Ningbing, ay nasa likod ko lang, mga 5 metro ang layo. Kailangan ko lang lumingon, at magkakatinginan na kami. Miss Bai, ang susunod na eksena ay ang muling pagkikita nyo ng dati mong kasintahan. Kailangan mong ipakita yung pangungulila at ayaw mo siyang pakawalan. Bahagyang napangisi si Bai Ningbing. Pangungulila, parang hindi yata angkop yun. Ex na nga, di ba? Ano pa ang dapat ikapangulila ron? Ganoon pa rin ang boses niya, malamig at walang emosyon, tulad ng dati. Noong 18 taong gulang pa lang ako, iyan din mismo ang boses na ginamit niya. Para tawagin akong Xiaoyu, minsan marahan, minsan naman ay madiin. Nagpatuloy ang usapan sa likuran ko. Hindi ko narinig kung anong sinabi ng assistant director. Hindi ko narinig ng malinaw. Pero malinaw na pumasok sa tenga ko ang malamig na boses ni Bai Ningbing. Matagal ko nang kinalimutan ng ex ko. Wala sa ugali ko ang makipagbalikan. Bilang yung ex na tinutukoy niya, wala rin akong balak magpakita sa kanya. Pagkatapos ng shooting, magkakanya-kanya na kami ng landas. Iyon mismo ang iniisip ko nang biglang sumigaw ang katrabaho ko, Xiaoyu. Nahanap mo na ba yung props? Biglang tumahimik sa likod ko. Niyakap ko ang props at dali-daling tumakbo palayo. Hindi naman humabol si Bai Ningbing. Siguro hindi niya narinig, o baka narinig niya, pero wala siyang pakialam. Habang inaayos ang film studio, tinabi ko sa katrabaho ko na sa susunod, tawagin niya akong Xiaofang. Huwag na Xiaoyu. Ha, bakit? Ang ganda kaya ng Xiaoyu. Mas professional lang kasing pakinggan ang Xiaofang, di ba? Humagalpak sa tawa ang katrabaho ko. Naniwala siya sa palusot ko. Ito ang unang proyekto ko bilang assistant director. Bago pa ako sumali sa team, alam ko nang ang bida ay si Bai Ningbing. Galing siya sa pamilya ng mga artista. Nasa kanya ang halos lahat ng koneksyon sa industriya. At ang masaklap pa, magaling siyang umarte. Sa edad na 25, nanalo na siyang Best Actress. At ako naman, sa kasamaang palad. Ang first love niya. Nagdalawang isip ako kung tatanggapin ko ba to. Pero ayokong palampasin ang ganito kagandang oportunidad sa trabaho. Kaya tumuloy pa rin ako. Sumumpa ako sa sarili ko. Hinding-hindi niya pwedeng malaman kung sino ako. Kung hindi, yari ako. Kasi 7 taon na ang nakalipas, hindi naging maganda ang paghihiwalay namin. Nilapitan lang kita para makakuha ng chismis tungkol sa pamilya mo. Ang totoo, hindi ko talaga gusto ang mga babaeng pasaway. Gusto ko yung mga mahinhin. Huwag na tayong magkita ulit. Kung gaano kaangas ang pagkakasulat ko noon. Ganoon naman ako kaiyahiyang tumakas. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ni Bai Ningbing pagkabasa niya sa sulat na iyon. Pero kilala ko siya, mapaghiganti ang taong yun. Kapag nahuli niya ako, baka masira pa ang career ko. Mas maganda pa pala si Bai Ningbing sa personal kaysa sa TV. Grabe ang lahi, ano? Isipin mo naman kung sinong mga magulang niya. Dating Best Actress at Best Actor. Kahit anong itsura niyan, angat pa rin sa karaniwang tao. Pero ang gusto ko talaga kay Bai Ningbing ay yung dating niya. Mukhang elegante at edukada. Siguradong campus crush yan noong nag-aaral pa, no? Muntik na akong mabilaukan. Si Bai Ningbing, campus crush. Maling-mali, hindi lang siya hindi campus crush. O ang kinatatakutan at iniiwasan ng lahat na siga. Hinding-hindi ko makakalimutan ang una naming pagkikita. Bumubuhos ang malakas na ulan. Nagmamadali ang mga tao sa daan. Pero siya, parang patay na nakaupo lang sa gilid ng daan at hindi gumagalaw. Nagangat lang siya ng tingin noong lumapit ako. Galit ang tono niya noon. Alis. Pero hindi ako umalis. Sa halip, pinayungan ko siya. Doon nagsimula ang kwento namin ni Bai Ningbing. Umiling ako. Pilit kong iwinaksi ang mga alaala sa isip ko. Masyadong maingay sa studio. Nagpunta ako sa may hagdanan. Pero pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Bai Ningbing na nakatayo sa dilim. Malamig siyang tumingin sa akin. Katulad noong araw, padilim at tahimik sa may hagdanan. Yumuko ako at aalis na sana. Pero tinawag ako ni Bai Ningbing. Anong trabaho mo? Assistant ng director. Bagong graduate ka pa lang, naging assistant ka na agad ni Director Zhang. Magaling. Salamat po, Sir Bai. Ilang taon ka na? 25. Bahagya siyang natawa. Walang gana niyang sinabi, magkasing edad lang pala tayo. Pero Sir, ang tawag mo sa akin. Yung assistant director po, Sir Bai din ang tawag sa inyo. 43 na siya. O sige, tawagin mo ulit ako. Kahit napipilitan. Sir Bai, sa gitna ng dilim, hindi ko maaninag ang mukha ni Bai Ningbing. Tila bahagya siyang napangisi, pero isa iyong malamig ng ngiti, walang kahit anong emosyon. Kinilabutan ako, pero may kaunti pa rin akong pag-asa.
Siguradong hindi niya ako makikilala. Kumpara sa itsura ko 7 taon na ang nakalipas. Halos ibang tao na ako. Mula sa pagiging isang payatot at mukhang sakitin. Naging isang binatang pinupuri na ngayon dahil sa itsura. Kahit mga kamag-anak ko, halos hindi na ako makilala. Paano pa kaya ngayon na nasa dilim kami, model? Magpahinga na po kayo, Teacher Bai. Nauunan ako. Teka, muli niya kong tinawag. Anong pangalan mo? Gumamit ba ng ibang pangalan si Fang Chen? Wala, natahimik si Bai Ningbing. Pinagpawisan ako ng malamig. Dati, Fang Chen ang pangalan ko. Kinalaunan, nagpalit ako ng pangalan. Ang pangalan ko na ay Fang Xiaoyu. Iloko niya ko. Ngayon, lolokohin ko rin siya. Quits na kami. Noong summer ng first year high school, natagpuan ko si Bai Ningbing sa kanto. Sabi niya, wala raw siyang mapupuntahan. Wala siyang pamilya. Naniwala ako. Akala ko, katulad ko rin siya. Isang mahirap na batang walang may gusto. Noong bata pa ako, pagkatapos maghiwalay ng nanay at tatay ko. Bumuo sila ng kani-kanilang bagong pamilya. At pareho silang nagkaroon ng anak na lalaki. Ayaw nilang lahat sakin. Tinatira ako sa basement ng bahay ng tita ko. Mula pagkabata, mabait na talaga ako. Dahil kapag mabait ka, kahit paano, may makakain ka. Magkaiba kami ni Bai Ningbing. Mahiyain ako at tahimik, maliban sa pag-aaral. Wala na akong ibang alam. Noong second year, naging magkaklase kami ni Bai Ningbing. Walang nakakaalam kung anong ginagawa ng pamilya niya. May mga chismis pa nga na ulila na siya. Na wala siyang mauwian. Sa eskwelahan, para kaming hindi magkakilala. Walang sino mang nakakaalam. Na tuwing gabi, kumakatok si Bai Ningbing sa bintana ng basement. Binibigyan ko siya ng maliit na espasyo para may mahigan siya. Kinabukasan, bago pa magising ang mga tao sa bahay ng tita ko. Maaga na siyang umaalis, para bang hindi siya kailanman nagpunta roon. Madalas mag-cutting classes si Bai Ningbing. At lagi siyang may sugat. Sa tuwing ginagamot ko siya. Fang Xiaoyu, pwede bang dahan-dahan lang? Tawagin mo na lang akong Xiaoyu. Kaklase, Xiaoyu, pwede bang dahan-dahan lang? Xiaoyu ang palayaw ko. Ang yumaong. Lola ko ang nagbigay nito. Kumpara sa Fang Xiaoyu, mas gusto ko ang pangalang ito. Dahil palaging natutulog sa sahig si Bai Ningbing. Sa isip-isip ko, mas kaawa-awa pa siya kaysa sa akin. Bukod doon, nagkaroon din ako ng maling akala. Noong nakalimutan ko ang libro ko sa klase at kinwestiyon ako ng teacher. Lumakad si Bai Ningbing mula sa pinakalikod papunta sa harap. At inihagis ang libro niya sa mesa ko. Kahit na lalaki ako, huli na akong nagbinata, kaya medyo maliit ako. Madalas akong binubuli ng mga estudyante sa ibang klase. Sa tuwing nasasaktan ako at hindi ko alam kung paano ipagtanggol ang sarili ko. Haarang si Bai Ningbing sa harap ko. Ako ang bahala sa kanya. Akala ko, nagkakaintindihan at nagdadamayan kami. Hanggang sa huli, doon ko lang naintindihan. Walang anumang pagdadamayan. Si Bai Ningbing ay anak ng celebrity. Hindi mabilang ang mga ari-arian at sports car ng pamilya nila. Ang isang sapatos niya, kayang bilhin ang damit ko para sa isang buong season. Ginagamit niya lang pala ako para inisin ang pamilya niya. Kailan ko nga ba ito nalaman? Siguro, noong araw na lumitaw si Lu Jinyan. Naputol ang pag-iisip ko. Pagbalik sa studio, may nag-abot ng milk tea sa kamay ko. Dumalaw na naman sa set si Lu Jinyan. Binilhan niya ng milk tea ang lahat. Tingnan nyo, ang gwapo't mayaman kasama ang best actress. Bagay na bagay talaga sila. Tumingin ako sa di kalayuan. Nakatagilid ang ulo ni Bai Ningbing. Habang nakikinig sa sinasabi ni Lu Jinyan sa tabi niya. Katulad ng lahat, hindi ko maalis ang tingin ko sa magandang tanawin na iyon. Bigla, parang may naramdaman si Bai Ningbing at tumingin sa direksyon ko. Agad akong yumuko, pag-angat ko ulit ng tingin. Hindi sa akin nakatingin si Bai Ningbing. Para bang maling akala ko lang iyon. Pagkatapos ng shooting ni Bingbang, samahan mo ako sa Paris manood ng show, ha? Ang tono ng pananalita niya ay walang pinagbago kumpara sa 7 taon na ang nakalipas. Hindi ko maiwasang mapaisip ng malalim. Noong high school kami ni Bai Ningbing, nananatili kaming puro magkaklase lang. Hanggang sa summer vacation pagkatapos ng college entrance exam. Saka lang kami naging kami ni Bai Ningbing. Hindi si Bai Ningbing yung tipong malambing. Pero hindi rin naman niya ako tinatanggihan. Kaya lang, wala pa ring lumalabas na kahit isang matamis na salita mula sa bibig niya. Sa ilang mga aspeto, isa naman siyang karapat-dapat na girlfriend. Halimbawa, maalaga at maalalahanin. At binibigyan niya ako ng respeto sa harap ng iba. Si Bai Ningbing ay kailanman. Hindi ako dinala para makilala ang mga kaibigan niya. Minsan, pinuntahan ko siya sa bilyaran. Ang balak ko sana ay sorpresahin siya. Pero nakasimangot siya. At inis na sinabi, huwag ka nang pupunta rito sa susunod. Ang totoo, hindi ko naman masyadong inisip yun. Inakala ko lang na sadyang ganoon lang talaga ang ugali niya. Hanggang sa dumating si Lu Jinyan. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit. At palido ang ayos ng buhok. Para siyang isang sinag ng liwanag na biglang pumasok sa mundo ko. Bingbang, paano ka napunta rito? Kabibili ko lang ng Ferrari. Halika, isakay kita, iikot tayo. Sa 3 salitang yon na Ferrari, halos mabali ang baywang ko. Tumingin sa akin si Lu Jinyan. Nanlalaki ang mga mata sa pagtataka. Bingbang, sino siya? Hello, ako ang boyfriend ni Bai Ningbing.
Anong pinagsasasabi mo? Imposibleng magkagusto sa'yo si Bingbang. Ako ang future boyfriend niya. May usapan na ang mga pamilya namin tungkol sa kasal. Sinong nagsabi niyan? Nakasimangot na itinulak ni Bai Ningbing si Lu Jinyan palabas. Madiin ang tono ng boses niya. Ang pagpapakasal ko sa kanya. Hindi ako pumayag. Ang babaw ng paliwanag niya, model.